Magandang araw po sa inyong lahat mga kasikreto. Ako po si Carmen. Meron akong isang karanasan sa simbahan na talagang hindi ko naman talaga makalimutan. Ang tagal na panahon na yun. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, isang linggo ng gabi. May pinagdadaanan ako nun sa buhay kaya madalas akong nagsisimba. Hindi dahil gusto kong magpakitang tao, kundi dahil yun lamang ang lugar kung saan nakakaramdam ako ng kaunting katahimikan. Malaki ang simbahan na pinupuntahan ko. Lumang-luma na ito. Mataas ang kisame, makapal ang mga pader, at may mga malalaking bintanang salamin. Sa gabi, kakaunti lamang ang nagsisimba. Noong gabing yon, halos kalahati lamang ng mga upuan ang occupied. Umupo ako sa bandang likuran. Tahimik ang loob. Tanging tunog ng bentilador lamang at mga paggalaw ng tao at tunog ng hakbang ang maririnig mo. Habang naghihintay magsimula ang misa, napansin ko ang isang babae na nakaupo ilang hanay sa unahan ko. Mag-isa lamang siya. Bright colored ang damit niya na may maliit na bag na katabi. Normal lang sana ang lahat, pero may isang bagay akong napansin. May anino siya sa likod. Noong una, inakala kong anino lamang yun ng ibang nagsisimba. Pero nang tingnan ko ang paligid, wala namang taong nakatayo sa likod niya. Ang babae ay nakaupo. Ang upuan sa likod niya ay walang laman. Pero pader sa likuran. May maitim na hugis ng isang tao. Matangkad, payat, at tila nakayuko. Napakurap ako. Pagtingin kong muli, nandun pa rin. Inisip kong baka epekto lamang yun ng ilaw. May mga kandila kasi sa gilid ng altar at hindi pantay ang ilaw sa loob ng simbahan. Kaya hindi ko na yun pinansin. Nagsimula na ang misa at sinubukan kong ituon ang isip ko sa harapan. Pero ilang minuto lamang ang lumipas. Hindi ko maiwasang muling tingnan ang babae. Nandun pa rin siya. Naroon pa rin ang anino. Mas malinaw na ngayon. Napansin kong kakaiba ang hugis ng ulo nito. Parang sobrang haba. At ang pinakamalaking problema, hindi gumagalaw ang anino kasabay ng babae. Kapag bahagyang gumalaw ang babae, nananatiling nakatigil ang anino. Kapag yumuyuko siya, ang anino ay nananatiling nakatingin sa kabilang direksyon. Doon na nagsimula ang kaba ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay hindi dapat ako tumingin ng matagal. Kaya ibinalik ko ang tingin ko sa altar. Lumipas ang ilang minuto, nang muling tumingin ako, wala na ang babae. Napatigil ako. Hindi ko napansin kung kailan siya umalis. Mas nakakatakot. Nandun pa rin ang anino. Mag-isa na ito. Nakatayo sa likod ng bakanting upuan. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Unti-unti akong tumingin sa paligid. Walang nakakapansin sa anino. Lahat ng tao ay nakatingin sa altar. Tanging ako lamang ang nakatingin sa anino. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan itong gumalaw. Hindi pa sulong, hindi pa atras. Parang dumudulas lamang siya sa pader. Unti-unting lumapit sa direksyon ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napayuko ako at pumikit. Sinubukan kong huminga ng normal. Sa loob ng ilang segundo, wala akong narinig. Pagdilat ko, wala na ang anino. Nakahinga ako ng malalim. Akala ko tapos na. Pero nang matapos ang misa, habang nagsisimula ng lumabas ang mga tao, napansin kong may isang babaeng nakaupo pa rin sa parehong upuan. Parehong damit, parehong bag, parehong buhok. Siya ang babaeng nakita ko kanina. Hindi ko alam kung kailan siya bumalik. At habang naglalakad ako palabas, napansin kong may anino na naman sa likod niya. Pero sa pagkakataong yon, hindi na ito nakatingin sa pader. Diretso na itong nakaharap sa akin. Tumigil ako.
Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun, pero isang bagay ang sigurado. Ang anino ay walang muka, puro itim lamang. At kahit malayo ako, pakiramdam ko ay nakatingin ito sa mismong mga mata ko. Mabilis akong lumabas ng simbahan. Hindi na ako lumingon. Kinabukasan, bumalik ako roon sa umaga para kumbinsin ang sarili kong may normal na paliwanag ang lahat. Tinanong ko ito sa ibang nagsisimba, lalo na dun sa babaeng may edad na madalas umupo sa bandang likuran. Sa kanya ko nalaman na may dating regular na nagsisimba roon. Palagi siyang mag-isa. Hanggang sa isang gabi bigla siyang namatay habang pauwi mula sa simbahan. Hindi ko na tinanong ang iba pang detalye. Hindi ko rin sinabi ang nakita ko. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ang aninong nakita ko ay tunay na multo o epekto ng ilaw o bunga lamang ng pagod at takot. Pero simula ng gabing yon, may isang bagay na hindi ko na ginagawa. Kapag nasa loob ako ng simbahan at may taong nakaupo sa harapan ko, hindi na ako tumitingin sa pader sa likod niya. Dahil natatakot akong baka sa susunod, hindi na anino ang makita ko. Magandang buhay po sa inyo mga kasikreto. Ang pangalan ko po ay Lito. Hindi naman talaga ako pala simba, pero may mga pagkakataon na kapag mabigat ang problema, sa simbahan ako pumupunta para manahimik at mag-isip. Ito ang isa sa mga pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko pa rin may paliwanag. Nangyari ito ilang taon nang nakakalipas. May problema ako noon sa trabaho. Halos buong araw akong nag-iisip kung paano ko maaayos sa mga bagay-bagay. Pagkatapos ng hapunan, hindi agad ako umuwi. Dumiretso ako sa isang lumang simbahan malapit sa amin. Hindi naman malaking simbahan yon. Luma na ang pintura, may ilang bitak ang gilid ng dingding, at karamihan ng mga ilaw sa gilid ay mahina. Pero tahimik doon kapag gabi. Pagpasok ko, kakaunti na lamang ang tao. Umupo ako sa pinakadulong bahagi ng simbahan at tahimik ako nagdasal. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong halos lahat ng tao ay nakalabas na. Naiwan ako mag-isa. Akala ko ay ako na lamang ang tao sa loob. Hanggang sa may narinig akong kakaibang tunog mula sa bandang altar. Parang mahinang kaluskos. Sinubukan kong huwag pansinin, pero naulit ito. Mas malinaw. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa likod ng altar. Tiningnan ko yun, pero wala naman akong makita. Madilim ang bahaging yun dahil mahina ang ilaw. Tumayo ako para umalis, pero bago ako tuluyang makalabas, may napansin akong anino sa gilid ng altar. Hindi ito ordinaryong anino. Matangkad, malapad ang balikat, at tila may dalawang bagay na nakausli sa ibabaw ng ulo nito. Sa unang tingin, inakala kong rebulto. Pero gumalaw ito. Dahan-dahan, parang huminga. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Unti-unting lumabas mula sa dilim. Hindi ko makita ng malinaw ang muka. Pero malinaw kong nakita ang dalawang sungay sa ulo nito. Mahaba, bahagyang nakakurba. At ang balat nito ay parang napakadilim. Halos hindi maaninag sa liwanag. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Pinilit kong kumbinsin ang sarili kong baka rebulto lamang yun na hindi ko napansin. Pero nang gumawa ito ng isang hakbang, malinaw kong naririnig ang tunog ng paa nito sa sahig. Isang hakbang, tumigil. Humakbang muli, tumigil. Hindi ako sumigaw. Hindi ko alam kung bakit. Parang may pumipigil sa boses ko. Habang papalapit ito, napansin kong hindi normal ang kilos nito. Masyadong mabagal. Parang hindi nito kailangang magmadali. Parang alam nitong wala akong pupuntahan. Nagsimula akong umatras. Hanggang sa tumama ang likod ko sa isang upuan. Doon ko napansin ng isa pang bagay. Wala itong anino.
Sa ilalim ng maliwanag na ilaw mula sa altar, dapat ay may anino ito sa sahig. Pero wala. Ang anino lamang na nakikita ko ay sa likod ng altar. Doon ako tuluyang natakot. Napapikit ako. Tahimik ako nagdasal. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero nang marinig kong muli ang kaluskos, bigla itong tumigil. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Wala na ang nilalang. Walang tao sa harapan ko. Walang anino. Tahimik ang buong simbahan. Tumakbo ako palabas. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa labas, saka ko lamang napansin na nanginginig ang mga kamay ko. Umupo ako sa isang bangko sa labas ng simbahan at ilang minuto akong hindi makagalaw. Akala ko tapos na, pero bago ako tuluyang umalis, napatingin ako sa malaking bintana ng simbahan at doon ko siya nakita. Nakatayo sa loob, sa mismong lugar kung saan ko siya unang nakita. Mula sa labas, malinaw kong nakita ang dalawang sungay sa ulo nito. Hindi ito gumagalaw, nakatingin lamang sa akin. Tumakbo ako pauwi. Kinabukasan bumalik ako sa simbahan ng maliwanag na ang araw. Tiningnan ko ang likod ng altar. Walang rebulto, walang malaking bagay. Walang lugar na maaaring pagtaguan ng isang tao. May isang kurtina at ilang kahon na ginagamit para sa mga kagamitan ng simbahan. Meron akong napagtanungan, pero hindi ko naman sinabi ang tungkol sa nilalang. Nalaman ko na ilang dekada na raw ang simbahan at ilang beses nang inayos. May mga kwento rin tungkol sa mga taong nakikita raw na kung ano-ano kapag gabi. Hindi ko alam kung totoo ba yun o hindi. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin masabi kung ano talaga ang nakita ko. Maaring pagod lamang yun. Maaring epekto ng madilim na paligid. Maaring may ibang paliwanag na hindi ko nakita. Pero isang bagay ang hindi ko makalimutan. Ilang buwan pagkatapos ng insidenteng yun, napadaan ulit ako sa simbahan. Gabi na noon, hindi na ako pumasok. Habang naglalakad ako sa kabilang kalsada, napatingin ako sa malaking bintana. Madilim ang loob, pero sa gitna ng dilim, may isang figura na nakatayo. Hindi ko nakita ang muka, hindi ko rin nakita ang buong katawan. Dalawang bagay ang malinaw sa akin. Dalawang mahahabang sungay. At mula noon, hindi na ako muling pumasok sa simbahan ng mag-isa kapag gabi. Dahil hindi ko alam kung ang nakita ko ba noon ay isang nilalang o isang bagay na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sa loob ng simbahan. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit. Parang ako lang ang nakita niya. Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Billy. Hindi ako madaling matakot at hindi rin ako naniniwala agad sa mga kwento tungkol sa mga multo. Pero may isang karanasan ako sa isang lumang simbahan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Siguro mga 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong yun madalas akong magsimba pagkatapos ng trabaho. Mas gusto ko ang evening mass dahil mas tahimik at mas kaunti lang ang tao. May isang lumang simbahan malapit sa amin na madalas kong puntahan. Hindi na ito kasing dami ng nagsisimba kumpara sa bagong simbahan sa kabilang barangay. Luma na ang mga upuan, kupas na ang mga pintura, at may ilang bahagi ng bubong na kinakailangan ng ayusin. Pero para sa akin, mas komportable ako roon. Isang gabi, bandang 9:00 natapos ang misa. Isa-isa nang lumabas ang mga tao. Dahil may hinihintay akong kaibigan sa labas, nanatili muna ako sa loob. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong halos wala ng tao. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng electric fan at ilang mahinang yabag mula sa labas ang naririnig ko. Umupo ako sa bandang likuran. Habang naghihintay, napansin ko ang isang babae na nakaupo ilang hanay sa unahan ko. Nakaputing damit siya. Mahaba ang buhok,
Nakayuko lamang. Noong una hindi ko masyadong pansin. Normal lang naman na may naiwan pang nagsisimba. Pero makalipas ang ilang minuto, napansin kong hindi siya gumagalaw. Di man lang nagbabago yung posisyon niya. Akala ko nagdadasal. Lumipas ang halos 10 minuto. Tumayo ako para lumabas at tingnan kung dumating na ang kaibigan ko. Pero bago ako makalabas, napatingin ulit ako sa babae. Nandun pa rin siya. Nakaupo, nakayuko, hindi gumagalaw. May kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag. Parang biglang naging malamig ang paligid. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko naman balak kausapin siya. Gusto ko lamang malaman kung okay lang siya. Pero habang papalapit ako, napansin kong may kakaiba sa kanyang buhok. Napakahaba nito. Halos hanggang sahig. At kahit may electric fan sa gilid ng simbahan, hindi gumagalaw ang buhok niya. Tumigil ako. May ilang metro pa ang layo ko sa kanya. Doon ko napansin ang kanyang mga paa. Hindi ito nakalapat ng maayos sa sahig. Oo, parang nakalutang siya. Napaatras ako. Hindi ko alam kung tama ba ang nakikita ko. Napapikit ako ng ilang segundo nang muli akong tumingin. Nakatayo na siya, diretso at nakaharap na sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatakip dito ang buhok. Hindi ako makagalaw. Parang biglang nanigas ang buong katawan ko. Maya-maya, dahan-dahan niyang tinaas ang ulo niya. At doon ko nakita ang kanyang mukha. Maputla, halos walang kulay. Ang mga mata ay nakatingin diretso sa akin. Hindi siya galit, hindi rin siya nakangiti. Pero may kakaibang lungkot sa mukha niya. Parang matagal na siya naghihintay. Bigla akong napaatras. Tumama ang likod ko sa isang upuan. Sa sobrang takot ko, hindi ko na namalayan na nakapikit na pala ako. Ilang segundo ang lumipas. Wala akong narinig na tunog. Dahan-dahan akong dumilat. Wala na siya. Wala na ang babae. Wala na ring tao sa paligid. At doon ako tumakbo palabas ng simbahan. Hindi ko na po hinintay ang mga kaibigan ko. Umuwi na ako agad sa sobrang takot. At buong gabing hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ang nakita ko. Di ko alam kung pagod lang ako talaga. Mula nang mangyari sa akin yon, hindi ko na muling sinubukang alamin kung sino ang babae na yon. Maaaring may normal na paliwanag ang lahat. Maaaring sobrang pagod lang ako. Maaaring mali lang ang pagkakakita ko. Pero hanggang ngayon, kapag may napapadaan akong sa lumang simbahan sa gabi, hindi ko maiwasang isipin ang babaeng nakaputi. Dahil minsan ang pinaka nakakatakot na alaala ay hindi yung mga bagay na malinaw nating nakikita, kundi yung mga bagay na hanggang ngayon ay hindi natin alam kung totoo nga ba.